Nakatitig si Eliana sa dulo ng ballpen na hawak niya. 1 milimetro lang ang layo nito sa puting papel, sa linyang naghihintay sa kanyang pangalan. Sa ibabaw ng makintab na lamesang gawa sa mahogany, hindi lang ito isang simpleng dokumento. Ito ang kinabukasan. Ang kinabukasan ng 5 niyang anghel. Ang kinabukasan ng pamilyang binuo nila ni Ricardo. Ang bigat. Parang may isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Mahal ko? Ang malambing na boses ni Ricardo ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Naramdaman niya ang mainit na kamay nito sa kanyang balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, pero ngayon, parang may dala itong kakaibang kaba. Okay ka lang? Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi ka PA handa. Tumingala si Eliana sa kanyang asawa. Ang gwapong muka, ang MGA matang nangungusap, ang nangiting laging nagpapatunay na siya ang pinakamaswerteng babae sa mundo. 15 taon. Sa loob ng 15 taon, ang lalaking ito ang naging mundo niya. Ang bawat desisyon niya, ang bawat pangarap niya, ay nakasentro sa kanya at sa MGA anak nila. Hindi, okay lang ako, Ricky. Sagot niya, pilit nang ngumiti. Iniisip ko lang, sigurado ba talaga tayo dito? Sa kabilang panig ng lamesa, umayos ng upo si Cassandra, ang kapatid ni Ricardo. Ang kanyang presensya ay laging perpekto, mula sa plansadong corporate attire hanggang sa maayos na pagkakalagay ng kanyang buhok. Siya ang utak sa likod ng negosyo ng pamilya. Siya ang laging may solusyon sa lahat ng bagay. Ate Eliana, magalang na sabi ni Cassandra. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng lohika. This is just a legal safety net. Sa panahon ngayon, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa business. By putting all assets into a family trust, we are protecting the company. We are protecting the future of the kids. Para sa MGA bata, ulit ni Ricardo, mas hinigpitan ng hawak sa balikat niya. Lahat ng ito para sa kanila. Ayokong dumating ang araw na madamay sila kung sakaling bumagsak ang negosyo. This is the only way to make sure their future is secure, no matter what happens to me or the company. Para sa MGA bata, ang immediate salitang yon ay parang musikang paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Eliana. Kaninang umaga lang, ang bahay nila ay puno ng tawanan. Ang panganay nilang si Marco, tinutulungan ng bunso nilang si Angela sa pagtatali ng sapatos. Ang kambal na sina Leo at Liza, nag-aagawan sa huling piraso ng pandesal. At si Bea, ang pangalawa nila, tahimik na nagbabasa sa isang sulok. Ang perpektong pamilya, ang pamilyang handa niyang ipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga. Paano niya pagdududahan ang isang bagay na para sa kapakanan nila? Muli niyang ibinaba ang kanyang tingin sa papel. Deed of Absolute Transfer. Ang MJA salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ililipat ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang bahay na ito sa Paraiso Village, ang MGA savings account nila, ang ilang lupain na minana PA niya sa kanyang MGA magulang sa pangalan ng Del Fuego Family Trust. Isang munting tinig sa kanyang isipan ang nagtatanong, bakit kailangang isama ang MGA personal na ari-arian niya? Bakit ngayon? Ngunit sa tuwing titingnan niya si Ricardo, ang lahat ng pagdududa ay nawawala, na parang bulang naglalaho sa hangin. Ang tiwala niya sa asawa ay buo. Higit pi sa buo. Ito ang pundasyon ng kanyang buhay. Okay, bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa sa kanila. Para sa MGA anak natin. Hinanap niya ang MGA mata ni Ricardo sa huling pagkakataon, naghahanap ng kasiguraduhan. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, magtiwala ka sa akin. Isang ngiting nagpatumba sa lahat ng pader na sinusubukang itayo ng kanyang kaba. At doon, nakita niya ang lahat ng sagot na kailangan niya. O ang MGA sagot
na pinili niyang paniwalaan. Huminga siya ng malalim. Ibinaba niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tunog ng dahan-dahang pagkaskas nito habang isinusulat niya ang kanyang buong pangalan ay tila umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanilang library. Eliana Santos del Fuego. Pag-angat niya ng ballpen, naramdaman niya ang paggaan ng balikat ni Ricardo na sinundan ng isang mahinang buntong hininga ng ginhawa mula kay Cassandra. Ayan, tapos na. Masayang sabi ni Ricardo at hinalikan siya sa noo. Salamat, mahal. You just secured our children's future. Kinuha ni Cassandra ang MGA dokumento nang may ngiti sa labi. I'll have this notarized first thing tomorrow morning, kuya. Ate, salamat sa tiwala mo. Tumayo na ito. I have to go. May meeting PA ako sa MGA bagong investor. Sige, Sandra, mag-ingat ka. Sabi ni Ricardo. Sinundan lang ni Eliana ng tingin ang kanyang hipag habang papalabas ito ng silid. Matapos isara ni Ricardo ang pinto, hinarap siya nito at niyakap ng mahigpit. I love you so much, Eliana. Tandaan mo yan. I love you too, Ricky. Sagot niya. Isinubsob ang muka sa dibdib nito. Ngunit sa gitna ng yakap na yon, isang biglaang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Isang malamig na pakiramdam na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay dahil lang sa tensyon ng buong araw. Nang makaalis na si Ricardo para sa sarili nitong important meeting, naiwan si Eliana sa tahimik na library. Sinimulan niyang ligpitin ang MGA tasa ng kape na ginamit nila. Gusto niyang ibalik ang lahat sa normal, na para bang walang importanteng nangyari. Habang nagpupunas ng mesa, isang kumislap na bagay sa ilalim nito ang nakakuha ng kanyang atensyon. Yumuko siya para pulutin ito. Isang hikaw. Isang maliit na hikaw na gawa sa ginto. May nakakabit na diamante sa gitna. Elegante, mamahalin, at hindi sa kanya. Kinilatis niya itong mabuti sa kanyang palad. Alam na alam niya ang lahat ng alahas niya at siguradong sigurado siya na hindi niya ito pag-aari. Hindi rin ito kay Cassandra. Mas simple ang estilo nito. Saan ito nanggaling? Sino ang nagmamay-ari nito? Nakatayo si Eliana sa gitna ng silid. Hawak ang maliit na ebidensya ng isang tanong na biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang malamig na pakiramdam na naramdaman niya kanina ay bumalik. Mas matindi, mas malinaw. Tila ang hikaw sa kanyang palad ay may dalang babala. Nakatayo si Eliana sa gitna ng silid. Ang palad niya ay nanatiling nakabukas. Hawak ang kumikinang na hikaw. Ang liit na bagay na yon ay tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas na parang sinisip-sip nito ang lahat ng init at katiwasayan sa buong bahay. Pinilit niyang paganahin ang kanyang isip. Baka nahulog lang ito mula sa bag ni Cassandra kanina. Pero hindi. Kilala niya ang estilo ng hipag. Malinis, simple, modern. Ang hikaw na ito ay iba. Mas mapanghalina, mas mapanukso. Baka sa isa sa MGA business partner ni Ricardo na bumisita rito, posible. Maraming babaeng kliyente ang kanyang asawa. Iyon siguro ang pinakaluhikal na paliwanag. Itiniklop niya ang kanyang palad. Mahigpit na hinawakan ng hikaw. Kailangan niyang itigil ito. Ang pag-iisip ng kung ano-ano ay hindi makakatulong. Nagtiwala siya kay Ricardo. Ibinigay niya ang lahat sa kanya. Isang maliit na hikaw lang ba ang sisira sa pundasyong yon? Naglakad siya papunta sa kanyang kwarto at maingat na inilagay ang hikaw sa loob ng isang maliit na kahon sa kanyang drawer. Itatago niya ito. At bukas, sa mas kalmadong isipan, ay itatanong niya ito sa asawa. Pero ang gabi ay mahaba at ang pag-aalala ay isang magnanakaw ng kapayapaan. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Bawat anino sa kanilang hardin ay tila may dalang kwento. Maghahating gabi na nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang MJ pamilyar na yabag ni Ricardo. Huminga siya ng maluwag, ngunit kasabay nito ay ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso.
Pumasok si Ricardo sa kanilang silid, may dalang pagod, ngunit matamis na ngiti. "Sorry mahal, natagalan ang meeting." Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likuran, isinubsob ang muka sa kanyang leeg. Ang pamilyar na amoy nito, isang pinaghalong mamahaling pabango at pagod, ay dapat sanang magpakalma sa kanya. Ngunit ngayon, may iba siyang naaamoy, isang bahagyang bakas ng matamis na pabango ng babae. "Kumain ka na ba?" tanong ni Eliana. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Busog na ako sa pagmamahal mo." Biro nito, at hinalikan siya sa pisngi. Pero seryoso, "Kumain na kami sa meeting. How about you? Kumusta ang MGA bata?" "Tulog na silang lahat. Maaga PA ang pasok bukas." Nagpatuloy sila sa kanilang karaniwang ritual bago matulog. Nagtanggal ng sapatos si Ricardo, naghubad ng kanyang coat. Habang nakatalikod ito, kinuha ni Eliana ang pagkakataon. Kinuha niya ang hikaw mula sa drawer. "Ricky!" Mahinang tawag niya. Humarap ito. Nakakunot ang noo. "Yes, mahal." Ipinakita niya ang hikaw sa kanyang palad. "May nakita ako kanina sa library. Baka alam mo kung kanino ito." Tinitigan ni Ricardo ang hikaw at sa isang iglap, nakita ni Eliana ang isang mabilis na pagbabago sa MGA mata nito. Isang kislap ng pagkabigla na agad ding napalitan ng isang kalmadong tawa. "Ayan ba?" sabi nito. Kinuha ang hikaw at tiningnan ito ng malapitan. "Ah, oo. Ito yata yung sa kliyente ko kaninang umaga. Si Mrs. Tan. Nagreklamo nga siya na nawawala raw ang hikaw niya. Siguro nahulog habang pinipirmahan niya ang kontrata. Itatabi ko na lang at isa sa uli ko bukas." Ang paliwanag ay simple, masyadong simple, at ang tawa niya ay parang pilit. Pero ano ang karapatan niyang magduda? "Ah, ganoon ba? Sige," sabi na lang ni Eliana at pilit nang ngumiti. "Huwag ka ngang mag-isip ng kung ano-ano dyan," sabi ni Ricardo. Hinapit siya palapit at niyakap. "Ikaw lang, Eliana. Ikaw lang ang mahal ko." Ngunit habang yakap siya nito, pakiramdam ni Eliana ay may isang malaking pader na yelo sa pagitan nila. Kinabukasan, sinubukan ni Eliana na ibalik sa normal ang lahat. Nagluto siya ng paboritong almusal ni Ricardo, naghatid ng MJ bata sa eskwela, naglinis ng bahay. Ngunit ang anino ng pagdududa ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Pagdating ng gabi, nagulat siya nang umuwi si Ricardo. Nang maaga, may dalang isang buke ng MJ paborito niyang rosas at isang paper bag mula sa isang kilalang restaurant. "Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo," sabi nito, at ibinigay sa kanya ang MJ bulaklak kasunod ng isang halik. "I canceled my last meeting. Naisip ko, matagal na tayong hindi nagkakaroon ng date night kahit dito lang sa bahay." Napakunot ang noo ni Eliana. "Date night? Walang okasyon, di ba?" "Kailangan ba ng okasyon para ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal?" sagot nito. Ipinatong nito ang pagkain sa mesa. "Don't worry about the kids, pinakain na sila ni Manang. This night is just for us." Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Habang kumakain sila, walang tigil sa pagkukwento si Ricardo tungkol sa kanyang araw, tungkol sa MGA tagumpay sa opisina, sa MGA bagong proyekto. At pagkatapos, may kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Para sa'yo." Binuksan ito ni Eliana. Isang napakagandang kwintas na may diamond pendant. Mas malaki at mas makinang PA kaysa sa hikaw na nakita niya. Napasinghap siya. "Ricky, hindi mo kailangang gawin to. Masyadong mahal." "Walang masyadong mahal para sa'yo, Eliana," sabi nito habang isinusuot sa kanya ang kwintas. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang balat. "I love you. I love you so much." Paulit-ulit niyang sinasabi ang MGA salitang iyon. Ngunit habang nakatitig si Eliana sa MGA mata ng kanyang asawa, may hinahanap siyang hindi niya makita. Ang init, ang sinseridad. Ang MJ mata nito ay naroon, nakatingin sa kanya,
Pero ang isipan nito ay tila nasa ibang lugar. Natapos ang gabi na puno ng MJ matatamis na salita at medya halik na tila may lason. Hindi mapalagay si Eliana. Hindi siya makatulog. Mag-aalas 11 na. Si Ricardo ay nasa tabi niya, mahimbing na natutulog. O yun ang akala niya. Biglang tumunog ang cellphone pa nito sa bedside table. Isang text message. Nakita ni Eliana ang mabilis na pagdilat ng mata ni Ricardo. Dahan-dahan itong bumangon, maingat na huwag siyang magising. Nagkunwari siyang tulog, ngunit ang kanyang MGA tainga ay alerto. Naglakad si Ricardo, papunta sa kanilang beranda. Isinara ng bahagya ang sliding door. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Eliana ang mahinang boses nito, pilit na ibinubulong. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa pinto. Sapat lang para marinig ang pinag-uusapan. Hindi, tulog na siya. Oo, nakuha ko na ang pirma niya. Napatigil sa paghinga si Eliana. Huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Malapit na. Isang saglit na katahimikan. Okay, Belle. Magkita tayo bukas. Oo, ayos na ang lahat. Belle. Ang pangalang yon ay parang isang matulis na patalim na tumusok ng diretso sa kanyang puso. Ayos na ang lahat. Ang emga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng alaala ng pagpirma niya sa dokumento kahapon. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan sa isang masakit at nakakatakot na paraan. Nang bumalik si Ricardo sa loob, mabilis na humiga si Eliana at nagtalukbong ng kumot. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Naramdaman niya ang paglubog ng kama nang muling humiga ang kanyang asawa sa tabi niya. Ang lalaking minahal niya ng kalahati ng kanyang buhay. Ang ama ng kanyang MGA anak. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang kinabukasan. Sino si Belle? At anong katotohanan ang naghihintay sa kanya bukas? Sa ilalim ng dilim, habang pinipigilan ang kanyang MGA hikbi, gumawa si Eliana ng isang desisyon. Hindi na siya magbubulag-bulagan. Hindi na siya maniniwala sa MJ kasinungalingan. Bukas, susundan niya si Ricardo at haharapin niya ang katotohanan, gaano man ito kasakit, walang tulog. Iyon ang naging bunga ng gabi ni Eliana. Ang pangalang Belle ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang matinis na tunog na hindi mapatahimik. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Ricardo na bumubulong sa telepono. Ang MGA salitang ayos na ang lahat ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Kinabukasan, bumangon siya na parang walang nangyari. Isang perpektong artista sa sarili niyang tahanan. Naghanda siya ng almusal, tinulungan ng MGA bata sa kanilang uniforme, at hinalikan sa pisngi si Ricardo bago ito umalis papuntang opisina. Mauna na ako, mahal. May mahabang araw sa opisina, sabi nito. Mag-ingat ka, Ricky, sagot niya. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang MJ labi habang ang puso niya ay pinipiga sa loob. Sa sandaling umalis ang sasakyan ni Ricardo, nagsimula na ang kanyang plano. Mabilis niyang inihanda ang MGA bata at inihatid sa eskwelahan. Pagkatapos, imbes na umuwi, ipinarada niya ang sasakyan sa isang kalyang hindi kalayuan sa opisina ng Del Fuego Properties. Naghintay siya. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang kanyang MGA kamay ay nanlalamig at nanginginig sa manibela. Para siyang isang kriminal, isang estranghero sa sarili niyang buhay. Anong ginagawa niya? Sinusundan ang sarili niyang asawa? Parang isang eksena sa pelikula. Isang masamang biro. Makalipas ang halos 2 oras, lumabas si Ricardo mula sa gusali. Ngunit hindi siya dumiretso sa kanyang sasakyan. Naglakad ito papunta sa isang itim na luxury sedan na nakaparada sa tapat. Bumukas ang pinto sa passenger side at sumakay si Ricardo. Agad na pinaandar ni Eliana ang kanyang sasakyan. Pinapanatili ang isang ligtas na distansya. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib.
Sinundan niya ang itim na sasakyan sa loob ng halos 30 minuto, patawid sa EDSA hanggang sa pumasok ito sa parking lot ng isang mamahaling hotel sa Makati. Isang hotel na alam niyang madalas pagdausan ng MGA business meeting. Nag-aalangan si Eliana. Paano kung trabaho lang talaga ito? Paano kung nagpapadala lang siya sa kanyang MJ, walang basehang hinala? Magmumukha siyang katawa-tawa. Ngunit ang alaala ng tawag kagabi ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita. Pumasok siya sa lobby ng hotel. Ang kanyang simpleng bestida at flat shoes ay tila wala sa lugar sa gitna ng MGA, taong naka-corporate attire at MGA turistang mayayaman. Dumiretso siya sa restaurant ng hotel, isang lugar na may matataas na salamin na bintana at eleganteng MGay kasangkapan. At doon, sa isang sulok na malapit sa bintana, nakita niya sila. Ang mundo ni Eliana ay biglang tumigil sa pag-ikot. Nakaupo si Ricardo at sa tapat niya ay isang babae, isang batang babae. Marahil ay nasa kalagitnaan lang ng 20s. Ang kanyang mahabang buhok ay alon-alon. Ang kanyang damit ay simple, ngunit mamahalin. At ang kanyang tawa ay tila isang musika na pumupuno sa kanilang lamesa. Hawak ni Ricardo ang kamay ng babae sa ibabaw ng mesa. Ang paraan ng pagtitig niya dito, iyon ang MJ titig na dati ay para lang kay Eliana. Puno ng pagsamba, puno ng pagmamahal. Dahan-dahang naglakad si Eliana papunta sa isang bakanteng lamesa sa kabilang dulo ng restaurant, sa likod ng isang malaking halaman, kung saan hindi siya makikita, ngunit sapat ang lapit para marinig sila. Umupo siya, nanginginig, at nagpanggap na nagbabasa ng menu. So kailan mo balak sabihin sa kanya? Narinig niyang tanong ng babae. Ang boses nito ay malambing, ngunit may bahid ng pagkainip. Malapit na, Belle. Konting-konti na lang, sagot ni Ricardo. Belle, naramdaman ni Eliana ang unti-unting pagkadurog ng puso niya, pira-piraso, hanggang sa wala nang natira, kundi abo. So ito si Belle, ang babaeng nagmamay-ari ng hikaw, ang babaeng unti-unting sumisira sa kanyang pamilya. Isang malamig na hangin ang tila umihip sa loob ng restaurant para lang sa kanya. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa kanila. Nakikita niya ang paraan ng pagtawa ni Belle na bahagyang ikinatatagilid ng ulo nito, isang kilos na puno ng kumpiyansa. Nakikita niya ang pagsilay ng ngiti sa MGA labi ni Ricardo, isang ngiting hindi na niya nakikita sa bahay. May kinuha si Ricardo mula sa kanyang bulsa, isang maliit, pelus na kahon. Inabot niya ito kay Belle. Nang buksan ito ng babae, napasinghap ito sa tuwa. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng restaurant, kumislap ang isa pang hikaw, ang kapares ng hikaw na nasa drawer ni Eliana sa bahay. Oh, Ricky, it's beautiful. Thank you, sabi ni Belle, at agad na isinuot ito. Hinawi nito ang kanyang buhok para ipakita ito kay Ricardo. Bagay ba? Lahat ng bagay bumabagay sa'yo, sagot ni Ricardo. Ang boses ay puno ng paghanga. Hinawakan nito ang pisngi ni Belle. You deserve everything, Belle. Everything. Hindi na kaya ni Eliana. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat matamis na kilos nila ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. So ano na ang plano? Tanong ulit ni Belle. Ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Ang tagal ko nang naghihintay, Ricky. Nakapirma na siya, di ba? Bakit hindi mo PA siya kausapin? Sumandal si Ricardo sa kanyang upuan, mayabang at kampante. Patience, my dear. Ang pag-alis sa isang asawa at 5 anak ay hindi parang pagtatapon lang ng basura. Kailangan malinis ang proseso. Hahayaan ko muna siyang isipin na okay ang lahat, na ginawa niya ang tama para sa pamilya. Then, kapag nasa atin na ang lahat ng kontrol, kapag wala na siyang kapangyarihan, that's when I'll drop the bomb. Gusto ko nang lumipat sa bahay ninyo.
Sabi ni Belle na parang isang batang nagmamaktol. Sawa na ako sa kondo ko. Hinawakan muli ni Ricardo ang kamay niya at pinisili ito. Ang kanyang MGA sumunod na salita ang tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa puso ni Eliana. Konting tiis na lang, Belle. Kapag napalayas ko na sila, sa atin na ang lahat. Napalayas. Ang salitang iyon. Hindi kapag naghiwalay na kami, hindi kapag umalis na sila, kundi kapag napalayas ko na sila. Isang salitang puno ng kalupitan. Walang awa, walang pagmamahal, biglang hindi na makahinga si Eliana. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang MGA tunog sa paligid, ang kalansing ng MGA kubyertos, ang mahihinang usapan ng MGA tao, ang malamyos na musika ay biglang naghalo-halo at naging isang nakabibinging ingay. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang MGA mata. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makaalis sa lugar na yon bago PA siya sumabog at gumawa ng isang malaking eskandalo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang MGA tuhod ay nanginginig. Bawat hakbang palayo sa lamesang iyon ay parang isang hakbang sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hindi niya alam kung paano niya nagawang makalakad ng diretsyo. Hindi niya alam kung paano niya nalampasan ang MGA waiter at MGA bisita nang hindi bumabangga. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makalabas. Paglabas niya sa hotel, ang init ng araw at ang ingay ng trapiko ay sumalubong sa kanya na parang isang malakas na sampal. Huminga siya ng malalim, ngunit ang hangin na pumapasok sa kanya ay tila kulang PA rin. Ang kanyang perpektong pamilya, ang kanyang perpektong buhay. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang buong buhay ay hindi lang siya niloloko. Plinano nitong sirain siya. Plinano nitong itakwil ang sarili nitong MGA anak. Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na direksyon. Ang kanyang isipan ay blangko. Ang tanging naririnig niya ay ang MG huling salita ni Ricardo. Kapag napalayas ko na sila, sa atin na ang lahat. Nakarating siya sa tawiran ng MG at tao. Pula ang ilaw, ngunit hindi niya ito nakita. Nagsimula siyang tumawid. Isang malakas na busina ang pumunit sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Miss! Napalingon siya at nakita ang isang sasakyan na mabilis na paparating. Ang MJ ilaw nito ay nakakasilaw. Napahinto siya sa gitna ng kalsada, nagyelo sa kanyang kinatatayuan, tila hinihintay na lang ang hindi maiiwasang katapusan. Ang tunog ng kumakaskas na gulong sa semento, ang huli niyang narinig bago siya napapikit. Ang mundo niya ay hindi lang basta gumuho. Ito ay sumabog at naging abo. Isang malakas na puwersa ang humila sa braso ni Eliana, kasabay ng pagdaan ng humaharurot na sasakyan sa mismong kinatatayuan niya kanina. Ang hangin mula sa bilis nito ay humampas sa kanyang mukha. Napaupo siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang MGA binti ay tuluyang nanghina. Miss, okay ka lang? Ano bang nangyayari sa'yo? Isang security guard mula sa katabing gusali ang nagmamalasakit na nagtatanong. Ngunit ang boses nito ay tila nanggagaling sa malayo. Isang mahinang ugong sa gitna ng ingay sa kanyang isipan. Hindi siya makasagot. Nakatitig lang siya sa kalsada, sa lugar kung saan halos nagwakas ang lahat. Miss? Dahan-dahan siyang tumingala sa guard. Okay lang po ako. Salamat. Nanginginig siyang tumayo. Tinulungan ng guard. Naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan na parang isang zombie. Ang bawat hakbang ay mabigat at walang buhay. Pagpasok niya sa kotse, doon lang bumuhos ang lahat. Hindi isang mahinang hikbi, hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas, masakit na hagulgol na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ay napakatindi, halos pisikal. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit sa dibdib. Pinukpok niya ang manibela,
Paulit-ulit ang kanyang MGA kamao ay namumula. Sumisigaw siya, ngunit walang boses na lumalabas. Isang sigaw na walang tunog, puno ng pighati. Lahat ng sakripisyo, ang pag-iwan niya sa kanyang sariling career para maging isang full-time na ina. Ang walang katapusang pag-aasikaso. Ang pag-unawa sa bawat pagod ni Ricardo, sa bawat late-night meeting, sa bawat business trip, ang buong-buong tiwala. Lahat pala ay isang malaking pagtatanghal. At siya ang tangang manunood na pumapalakpak sa bawat eksena. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa loob ng sasakyan. Ang araw ay unti-unti nang bumababa. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa realidad ay ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Paalala sa kanyang kalendaryo. Sundo sa MG Abata, 4 p.m. Ang MG Bata. Napatingin siya sa salamin. Ang kanyang mukha ay basang-baasa ng luha. Ang kanyang MGI mata ay namumugto at pula. Isang larawan ng isang babaeng wasak. Ngunit nang maisip niya ang kanyang 5 anak, si Marco, si Bea, ang kambal, at ang maliit niyang si Angela, isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa kanyang MGA ugat. Sila. Naghihintay sila sa kanya. Umaasa sa kanya. Paano kung natuloy ang nangyari kanina? Paano kung hindi siya nahila ng guard? Maiiwan ang kanyang MGA anak sa isang ama na handa silang itapon na parang basura, sa isang tiyahin na kinamumuhian sila, sa isang madrasta na aagawin ang lahat ng para sa kanila. Ang isiping iyon ay mas masakit PA kaysa sa kataksilan ni Ricardo. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Pinunasan niya ang kanyang MGA luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Inayos niya ang kanyang buhok. Tiningnan niyang muli ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay durog PA rin. Ngunit sa likod ng pamumugto ng MGA mata nito, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-apoy. Hindi ito ang katapusan. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi ngayon. Nagmaneho siya papunta sa eskwelahan. Bawat pagpihit ng manibela ay isang pangako. Hindi niya hahayaang sirain ni Ricardo ang kinabukasan ng kanyang MGA anak. Ipaglalaban niya sila. Mama! Masayang sigaw ni Angela nang makita siya. Yumakap sa kanya ang kanyang 5 anak. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Eliana ang tunay na lakas. Ang yakap nila, ang kanyang baluti. Ang pagmamahal nila ang kanyang sandata. Pag-uwi sa bahay, ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng MGA kasinungalingan. Ang lamesa kung saan siya pumirma. Ang beranda kung saan niya narinig ang tawag. Ang kama kung saan natutulog sa tabi niya ang isang traidor. Ngunit ngayon, ang MGA lugar na ito ay hindi na simbolo ng sakit, kundi simbolo ng isang laban na kailangan niyang harapin. Gabi. Dumating si Ricardo, dala ang parehong peking ngiti. Hi mahal, kumusta ang araw mo? Tanong nito, at akmang hahalik sa kanya. Umiwas si Eliana. Pagod lang ako, sabi niya, isang malamig na dahilan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon na hindi niya sinalubong ng halik ang kanyang asawa. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Ricardo, ngunit hindi na ito nagtanong PA. Para sa kanya, marahil ay isa lang itong ordinaryong pagod. Hindi niya alam na ito na ang simula ng pagbabago. Ito na ang unang pag-crack sa perpektong maskara ni Eliana. Habang naghahapunan, pinanood ni Eliana ang kanyang asawa. Pinanood niya itong tumawa sa MGA biro ng MG Bata. Pinanood niya itong magsubo ng pagkaing niluto niya. Isang perpektong ama, isang perpektong impostor. Naramdaman niya ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Isang malamig, matatatag na galit. Hindi na ito ang mapusok na pighati kanina. Ito ay isang galit na may direksyon, isang galit na may layunin. Nang matulog na ang MGA Bata, pumasok si Eliana sa library, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat.
Kinuha niya ang kopya ng dokumentong pinirmahan niya, Deed of Absolute Transfer. Binasa niya ito paulit-ulit. Ang MJA legal na termino ay mahirap intindihin, ngunit hindi siya sumuko. Hinanap niya ang anumang bagay, kahit isang maliit na butas, isang maliit na salita na maaring magbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit wala siyang makita. Mukhang perpekto ang pagkagawa nito. Isinara siya nito mula sa lahat ng anggulo. Napaupo siya sa sahig, yakap ang MGA papel. Ang apoy ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting namamatay. Paano siya lalaban? Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan. Ang pangalan niya ay wala na sa lahat ng ari-arian. Nasa gitna siya ng kanyang pag-iisip nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan siyang sagutin ito. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Hello? Sagot niya. Ang boses ay pagod. Geng Eliana Santos? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses ng isang babaeng may edad na. Kalmado ngunit may bigat. Sino po ito? Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan bago muling nagsalita ang babae. Ako si Carmen Diaz. Matagal na akong hindi nagpapakilala sa pamilya ninyo, pero ako ang dating executive secretary ng iyong biyenan, ang yumaong si Don Alberto del Fuego. Napaupo ng tuwid si Eliana. Sige, Carmen. Naaalala niya ito mula sa MGA lumang litrato, ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ng kanyang biyenan. Mayroon akong dapat ibigay sa iyo na magliligtas sa kinabukasan ng MGA anak mo. Ang MGA salita ni Ginang Carmen Diaz ay parang isang life raft na inihagis sa isang taong nalulunod. Sa loob ng halos 24 na oras, pakiramdam ni Eliana ay nag-iisa siya sa isang marahas na karagatan ng kasinungalingan. Ngayon, may isang kamay na nakaabot sa kanya. Paano? Paano ninyo nalaman? Nanginginig na tanong ni Eliana sa telepono. Eliana, mahabang kwento. At hindi ito dapat pag-usapan sa telepono. Sagot ni Ginang Carmen, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Magkita tayo. Bukas, alas 10 ng umaga, sa kapihan sa kanto sa may timog. Isang maliit na coffee shop, hindi gaanong matao. Alam mo ba yon? Oo po. Mabilis na sagot ni Eliana. Mabuti. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Kahit sa anino mo. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang telepono, iniwan si Eliana sa tahimik na library. Hawak ang cellphone na tila iyon ang kanyang huling pag-asa. Kinabukasan, gumawa si Eliana ng dahilan. Sinabi niyang mamimili siya ng MGA gamit para sa proyekto ng MGA Bata. Bawat kilos niya ay maingat, bawat salita niya ay pinag-isipan. Ang dating simple at tapat na si Eliana ay natututo ng magtago ng lihim. Ang kapihan sa kanto ay isang maliit at lumang lugar, amoy bagong giling na kape at lumang kahoy. Sa isang sulok, nakaupo ang isang babaeng nasa MGA huling bahagi ng kanyang 60s. Nakasalamin, may kulay pilak na buhok na maayos na nakapusod at may dignidad sa kanyang tindig na hindi maitatago ng kanyang simpleng kasuotan. Nang makita siya ni Ginang Carmen, bahagya itong ngumiti at itinuro ang upuan sa tapat niya. Santos, salamat sa pagdating mo, bati nito. Tawagin niyo na lang po akong Eliana at ako po ang dapat magpasalamat, sagot ni Eliana habang umuupo. Gang Diaz, ano po ang nalalaman ninyo? Huminga ng malalim si Ginang Carmen. Nagsilbi ako sa iyong biyenan sa loob ng 30 taon. Kilala ko ang pamilya del Fuego na parang sarili kong pamilya. Kilala ko ang puso ni Don Alberto at alam kong hindi niya kailanman gugustuhing mapunta sa ganito ang kanyang pinaghirapan. Si Ricardo at si Cassandra. Hindi matuloy ni Eliana ang sasabihin. Si Cassandra, pagtatama ni Ginang Carmen, ang kanyang MGA mata ay matalim sa likod ng kanyang salamin. Si Ricardo ay mahina, ambisyoso, oo, pero sunod-sunuran sa kapatid.
Si Cassandra ang ahas sa pamilya, Eliana. Noon PA man. Nagkwento si Genge Carmen tungkol sa kung paano niya napapansin ang unti-unting pagmamanipula ni Cassandra sa MGA desisyon ng kumpanya pagkatapos mamatay ni Don Alberto. Tungkol sa MGA, nawawalang pondo na laging may magandang paliwanag. Tungkol sa kung paano niya narinig ang MGA usapan tungkol sa pagbuo ng isang family trust na sa simula ay mukhang maganda ang intensyon. Naging kahina-hinala ako nang malaman kong isinama nila ang MGA personal na ari-arian mo. Pagpapatuloy niya. Hindi iyon normal na proseso, kaya gumawa ako ng sarili kong pagsisiyasat. May inilabas si Gengel Carmen mula sa kanyang malaking bag. Isang makapal na brown envelope. Ibinigay niya ito kay Eliana. Nanginginig ang MGA kamay ni Eliana habang binubuksan ito. Sa loob ay MGA photocopies ng MGA dokumento, MGA bank statement, MGA resibo, MGA internal memo. Malinaw na nakasaad doon ang malalaking halaga na inililipat mula sa account ng kumpanya papunta sa MGA personal na account na nakapangalan kay Cassandra at sa isang I. Gomez. Isabella Gomez. Paano? Bulong ni Eliana. Bago ako nagretiro, sinigurado kong may kopya ako ng lahat ng mahahalagang papeles. Mayroon akong MGA kaibigan na naiwan sa loob na tapat PA rin sa alaala ng iyong biyenan, paliwanag ni Geng Carmen. Ito ang pruweba ng kanilang pandaraya, Eliana. Ito ang magiging bala mo. Ang MGA dokumento ay isang malaking bagay, isang sandata na hindi niya inaasahan. Ngunit paano niya ito gagamitin kung wala na siyang karapatan sa anumang bagay? Salamat po dito, Geng Carmen. Pero huli na yata ang lahat, malungkot na sabi ni Eliana. Ipinakita ang kopya ng pinirmahan niyang kontrata. Napirmahan ko na. Naibigay ko na sa kanila ang lahat. Kinuha ni Geng Carmen ang kontrata at binasa ito. Pagkatapos ng ilang sandali, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang MGA labi. Kinuha niya ang kanyang ballpen at binilugan ng isang maliit na sugnay sa huling pahina. Isang sugnay na hindi pinansin ni Eliana dahil sa pagkalito niya sa MJ legal na termino. Shall take full and absolute effect upon the amicable dissolution of the marital union between Ricardo del Fuego and Eliana Santos del Fuego. Tumingin si Eliana sa binilugan. Amicable dissolution. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, ang paglipat ng lahat ng ari-arian ay magiging ganap at pinallamang kapag kayo ay naghiwalay ng maayos at parehong pumirma sa isang final agreement. Paliwanag ni Gong Carmen at ang kanyang MGA mata ay nagningning. Akala nila, kapag nakuha na nila ang pirma mo sa unang dokumento, hawak ka na nila sa leeg. Akala nila, mapipilitan ka na lang pumirma sa kahit anong kasunduan sa huli. Biglang nagliwanag ang isipan ni Eliana. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Ibig sabihin, hindi PA tapos. Hindi PA tapos, pagdidiin ni Geng Carmen. Ang pirma mo sa kasunduan ng paghihiwalay ang huling susi sa kaban ng yaman, Eliana. At sa ngayon, ang susing iyon ay nasa iyo, PA. Isang pakiramdam ng kapangyarihan, isang bagay na hindi PA niya naramdaman kailanman. Ang biglang bumuhay sa nanlalamig niyang pagkatao. Hindi siya isang talunang biktima. Isa siyang manlalaro na hindi PA tapos ang laban. Ito ang susi mo, Eliana, sabi ni Gong Carmen. Tinapik ang kamay ni Eliana na nakapatong sa kontrata. Hawak mo, PA, rin ang kapangyarihan. Bumalik si Eliana sa kanyang sasakyan, mahigpit na yakap ang brown envelope. Hindi na ito isang simpleng koleksyon ng MGA papel. Ito ang kanyang pag-asa, ang kanyang sandata, ang kanyang plano. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Ricardo. Saan ka galing, mahal? Akala ko mamimili ka lang. Tanong nito. May bahid ng pagtataka sa boses. Tiningnan siya ni Eliana, diretso sa MGA mata. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang asawang minahal niya. Ang nakikita niya ay isang kalaban.
Isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa MGA labi ni Eliana. Nag-isip-isip lang sa labas, sagot niya. Tungkol sa atin, tungkol sa kinabukasan. Ang MJ salitang yon ay may dalang kahulugan na tanging siya lang ang nakakaalam. Nagsimula na ang laro. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang magiging taya. Ang gabi ay tila mas madilim. Ang katahimikan sa loob ng kanilang mansyon sa Paraiso Village ay mas mabigat. Para kay Eliana, ang bahay na dati ay simbolo ng kanyang MGA pangarap ay naging isang malaking entablado. At siya, ang dating reyna ng tahanan, ay kailangan na ngayong gampanan ang kanyang pinakamahalagang papel. Ang papel ng isang talunan. Naghintay siya sa kanilang silid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng galit na pilit niyang itinatago sa ilalim ng isang kalmadong panlabas. Ang MGA dokumento mula kay Gangge Carmen ay nakatago ng maigi sa ilalim ng MGA damit ng MG Abata, isang lihim na nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang pumasok si Ricardo, dala nito ang hangin ng kumpiyansa. Ang pag-iwas ni Eliana kanina ay tila nagbigay lang dito ng panandaliang pagtataka. Ngayon, handa na itong tapusin ang gabi na para bang normal ang lahat. Ngunit hindi hinayaan ni Eliana. Ito na ang simula. Habang nagbibihis si Ricardo, umupo si Eliana sa gilid ng kama. Ang kanyang MGA balikat ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang MGA palad. Sinimulan niya ang isang mahinang pag-iyak, isang tunog na puno ng pighati. Hindi ito mahirap gawin. Kailangan lang niyang alalahanin ang eksena sa restaurant at ang MGA luha ay kusa ng dumadaloy. Mega totoong luha, ngunit ngayon ay mayroon ng layunin. Napahinto si Ricardo. Eliana, anong problema? Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang MGA mata ay puno ng luha. Ricky, wag mo kaming iwan. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Hindi ko kaya. Hindi namin kaya ng MGA bata. Lumapit si Ricardo at umupo sa tabi niya. May pag-aalala sa mukha nito, ngunit sa likod ng MGA mata nito, nakita ni Eliana ang isang kislap ng tagumpay. Ito na ang inaasahan niya. Ang Eliana na kilala niya. Mahina, palaasa, hindi kayang mabuhay nang wala siya. Shh! Anong sinasabi mo? Sabi nito, hinahaplos ang kanyang likod. Alam ko. Patuloy niya sa pag-iyak. Alam kong may mali. Nararamdaman ko. Ang panlalamig mo. Ang pagiging abala mo palagi. Kung may nagawa man akong mali, patawarin mo ako. Aayusin ko. Babaguhin ko ang sarili ko. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Huwag mo lang kaming itapon. Ang bawat salita ay parang asido sa kanyang dila. Ngunit kailangan niyang lunukin ito. Kailangan niyang ipainom ito kay Ricardo. At epektibo ito. Niyakap siya ni Ricardo. Isang yakap na hindi na nagbibigay ng init, kundi ng kasinungalingan. Walang ganoon, mahal. Pagod ka lang. Masyado ka lang nag-iisip. Ngunit alam ni Eliana na nakuha na niya ang loob nito. Ang aroganteng si Ricardo ay naniwala na hawak na niya muli ang lahat ng baraha. Kinabukasan, dumating si Cassandra, na para bang isang anghel na tagapagligtas. Naabutan niya si Eliana sa sala, nakatulala. Hindi PA naliligo. Ang MGA mata ay namumugto PA rin. Ate Eliana, anong nangyari? Tanong ni Cassandra. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ito ang mas mahirap na pagsubok. Si Cassandra ay mas matalino, mas mapanuri. Sandra, umiyak na naman si Eliana. Si kuya mo, iiwan na yata kami. Umupo si Cassandra sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang lamig ng kamay nito ay tumagos sa balat ni Eliana. Ano bang sinabi niya? Mag-usap kayo. Baka naman guni-guni mo lang yan. Hindi. Alam ko. Nararamdaman ko. Sabi ni Eliana
Tumitingin kay Cassandra na parang ito ang kanyang huling pag-asa. Tulungan mo ako, Sandra. Ikaw lang ang nakakaintindi sa kanya. Pakiusapan mo siya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala siya. Paano na ang MGA bat? Nakinig lang si Cassandra. Ang kanyang MGA mata ay sinusuri ang bawat galaw ni Eliana. Ngunit ang ipinapakita ni Eliana ay isang larawan ng isang babaeng tuluyang sumuko. Isang babaeng wala ng lakas lumaban. Sige ate, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si kuya, sabi ni Cassandra. Tumatayo. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala. Nang makaalis si Cassandra, napapikit si Eliana. Naramdaman niya ang matinding pagod, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ang pag-arte ay mas nakakapagod PA kaysa sa anumang pisikal na gawain. Ngunit hindi PA siya tapos. Mayroon PA siyang kailangang gawin. Nang gabing iyon, narinig niyang nag-uusap sa library sina Ricardo at Cassandra. Alam niyang ito na ang pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pinindot ang voice recorder at maingat na inilagay sa ilalim ng isang maliit na mesa sa labas lang ng bahagyang nakaawang na pinto ng library, sa likod ng isang malaking paso ng halaman. Pagkatapos ay mabilis siyang umakyat sa itaas. Sigurado ka bang hindi na yon lalaban? Narinig niyang tanong ni Cassandra. Nakita mo naman, di ba? Mayabang na sagot ni Ricardo. Durog na durog. Ni hindi niya kayang isipin ang buhay nang wala ako. Nasa palad na natin siya, Sandra. Mabuti kung ganoon. Kailangan na nating bilisan. Si Belle, nagrereklamo na, sabi ni Cassandra. Ibigay mo na sa kanya ang MGA papeles para mapirmahan na niya, ang annulment papers at ang final waiver para sa trust, para matapos na ang lahat. Bukas na bukas, sabi ni Ricardo. Kapag napirmahan na niya yon, wala na siyang habol sa kahit isang sentimo. At sa wakas, mapapalayas na natin sila dito. Ang bawat salita ay naire-record, bawat patunay ng kanilang masamang balak. Iyon na ang pinakahihintay ni Eliana. Matapos ang kanilang pag-uusap, maingat niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tagumpay. Kinagabihan, pumasok si Ricardo sa kanilang silid. Si Eliana ay nakaupo sa kama, nakatingin sa kawalan. Ang perpektong imahe ng isang babaeng naghihintay na lang ng kanyang hatol. Lumapit si Ricardo. May dalang folder. Inilapag niya ito sa tabi ni Eliana. Eliana, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay na parang isang doktor na nagbibigay ng masamang balita. Alam kong mahirap to, pero ito na ang pinakamabuti para sa lahat. Binuksan ni Eliana ang folder. Annulment petition. Waiver of rights, ang lahat ng papel na mag-aalis sa kanya ng pagkakakilanlan bilang asawa ni Ricardo at ang huling piraso ng papel na magbibigay sa kanila ng absolutong kontrol sa lahat ng bagay. Hindi na tayo masaya, Eliana. Matagal na, sabi ni Ricardo. Gusto ko lang na matapos na ang paghihirap nating lahat, lalo na ang paghihirap mo. Tumingala si Eliana, ang kanyang MGA mata ay muling pinuno ng luha. Ngunit sa likod ng MGA luhang yon, ang kanyang isipan ay kasing talim ng isang patalim. Pirmahan mo na lang ito para matapos na ang lahat. Hinawakan ni Eliana ang ballpen na inabot sa kanya. Ang bigat nito ay katulad ng bigat ng ballpen na ginamit niya sa pagpirma ng unang kontrata. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Ito ang bigat ng kapangyarihan. Nakatayo si Ricardo sa malawak na bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang magulong tanawin ng Metro Manila. Isang tasa ng mamahaling kape, ang hawak ng kanyang isang kamay. Sa kabilang kamay, ang kanyang cellphone kung saan ka-text niya si Belle. Belle, did she sign it? Ricky? Not yet, but she will. Give her tonight. Ngumiti si Ricardo, isang ngangiting puno ng tagumpay. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Sa wakas, malapit na niyang makuha ang lahat ng gusto niya. Ang kayamanan, ang kapangyarihan, at ang babaeng sa tingin niya
ay karapat-dapat para sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Si Ricardo Del Fuego, CEO, matagumpay, isang lalaking kinaiinggitan ng lahat, ang larawan ng perpektong buhay. Naalala niya ang itsura ni Eliana kagabi, ang namumugto nitong MGA mata, ang basag na boses, ang nanginginig na MGA kamay habang hawak ang MGA papeles. Sa isang sulok ng kanyang isipan, may bahagyang kirot. 15 taon din sila. Siya ang ina ng kanyang MGA anak. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Si Eliana ay isang sagabal, isang paalala ng isang simpleng buhay na hindi na niya gusto. Ang Eliana na pinakasalan niya ay matagal nang nawala, napalitan ng isang simpleng may bahay na ang mundo ay umiikot lang sa eskwelahan ng MGA bata at sa pagluluto ng hapunan. Hindi na sila bagay. Kailangan niya ng isang babaeng tulad ni Belle. Maganda, bata, at kayang sumabay sa kanyang mabilis na pamumuhay, ang MGA bata. Iyon ang medyo komplikado. Mahal niya sila sa paraang alam niya. Ngunit sila ay parte ng lumang buhay na gusto na niyang iwan. Para din naman sa kanila to, bulong niya sa sarili, isang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinasabi para pag-aani ng kanyang konsensya. Ang trust fund ay sapat na para sa kanila. Hindi na nila siya kailangan. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa. "Sir, Ma'am Cassandra is here to see you." "Let her in," sagot niya. Pumasok si Cassandra, dala ang parehong seryoso at kalkuladong aura. "So ano na?" tanong nito. Walang paligoy-ligoy. "I gave her the papers last night," sabi ni Ricardo. Umupo sa kanyang malaking leather chair. "She broke down as expected. It's just a matter of time." "Good. Dapat lang nabilisan natin," sabi ni Cassandra, umupo sa tapat niya. "Nakausap ko na ang MGA abogado. Once na makuha natin ang pirma niya sa waiver, we can liquidate some of the assets from the trust. May malaking property sa Laguna na gusto kong bilhin, perfect for a new high-end resort." "Laging negosyo ang nasa isip mo, Sandra," natatawang sabi ni Ricardo. "Of course, kuya," sagot nito. Ang kanyang MGA mata ay malamig. "Hindi tulad mo, hindi ako nagpapadala sa emosyon. Pera at kapangyarihan lang ang totoo sa mundong ito. Pag-ibig! Look where it got you. It tied you down for 15 years. Hindi na kumontra si Ricardo. Sa isang banda, tama ang kapatid niya. Biglang tumawag si Belle sa kanyang cellphone. Ngumiti si Ricardo at sinagot ito. "Hi, beautiful." Malambing niyang bati. Si Cassandra ay umirap lang. "Yes, I'm in a meeting with Sandra." "Mamaya?" "Sure, let's go shopping. Buy anything you want." "Yes, kahit anong gusto mo." Ibinaba niya ang tawag. Ang ngiti ay nasa labi PA rin. "Be careful with that girl, Ricky," babala ni Cassandra. "She's a leech." "She makes me happy," depensa ni Ricardo. "At saka, mayaman na tayo. Ano ba naman ang konting shopping?" Tumayo si Cassandra. "Basta siguraduhin mo lang na makukuha mo ang pirma ni Eliana. The company's anniversary gala is next week. Gusto kong i-announce ang bagong resort project doon. Dapat bago ang gabing yon. Wala na tayong problema." "Don't worry," kampanteng sabi ni Ricardo. "I know Eliana. She's weak. She would never fight back. Ano namang magagawa niya?" Wala na siyang pag-asa. Nang hapon na yon, isinama ni Ricardo si Belle sa isang mamahaling mall. Pinanood niya itong mamili ng MGA damit, sapatos, at alahas. Bawat pag-swipe ng kanyang credit card ay parang isang deklarasyon ng kanyang bagong buhay. Ito na yon. Ito na ang kalayaan. Habang naglalakad sila, may nakita si Belle na isang pamilya, isang ama, isang ina, at ilang maliliit na anak na masayang kumakain ng ice cream. "Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan?" tanong ni Belle, nakatingin sa MGA bata. Napawi ang nangiti ni Ricardo. "Belle, napag-usapan na natin to. Let's just enjoy our lives.
Ayoko na ng komplikasyon. Pero gusto ko ng sarili kong anak, Ricky, sabi ni Belle. Maybe someday, not now. Mabilis niyang sagot. Halika, bilhin natin yung kwintas na tinitingnan mo kanina. Mabilis na napalitan ng tuwa ang pagkadismaya sa mukha ni Belle. Ganoon lang kadali. Pera. Kayang bilhin ng pera ang lahat ng katahimikan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dala PA rin ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan. Naabutan niya si Eliana sa sala, tahimik na nakaupo. Ang folder na may MGA papeles ay nasa lamesa PA rin, hindi PA na pipirmahan. Hindi mo PA na pipirmahan? Tanong niya, medyo naiirita. Tumingin si Eliana sa kanya. Ang MGA mata nito ay walang emosyon. Binabasa ko lang ulit. Gusto kong maintindihan. Wala nang dapat intindihin, Eliana. It's over, sabi niya. Just sign it. Biglang tumunog ang telepono ni Ricardo. Si Cassandra. Hello, Sandra. Ricky, sigurado ka bang hindi lalaban si Eliana? Masyadong tahimik. Sabi ni Cassandra sa kabilang linya, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Isang bagay na bihira para sa kanya. Napatingin si Ricardo kay Eliana na nakatitig PA rin sa MGA papeles. Isang babaeng durog. Isang babaeng walang kalaban-laban. Ngumisi si Ricardo. Ano namang magagawa niya? Wala na siyang pag-asa. Lumipas ang isang araw. Ang MGA papeles ay nanatili sa ibabaw ng lamesa sa sala, hindi nagagalaw, na parang isang bombang naghihintay lang ng oras upang sumabog. Bawat tingin ni Ricardo dito ay nagdudulot ng iritasyon sa kanyang mukha. Hindi ko maintindihan kung ano PA ang hinihintay mo, Eliana. Sabi niya sa kanilang almusal. Ang boses ay hindi na nagtatago ng pagkainip. The longer you delay this, the harder it will be for everyone. Kailangan ko lang ng panahon, Ricky. Sagot ni Eliana. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. 15 taon ito. Hindi mo naman siguro inaasahan na itatapon ko na lang ang lahat sa isang gabi. Ang kanyang pag-arte bilang isang babaeng nagdadalamhati ay napakalinis, ngunit ang kanyang pagtangging pumirma ay unti-unti nang nagiging isang matalas na tinik sa lalamunan ni na Ricardo at Cassandra. Nang hapong iyon, habang tinutulungan ni Eliana ang kambal sa kanilang takdang aralin, isang pamilyar na sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Si Cassandra, bumaba ito. Hindi na suot ang peking ngiti o ang mapagkunwaring pag-aalala. Ang dala nito ay isang malamig at matigas na ekspresyon. Pumasok ito sa bahay na parang siya ang nagmamay-ari nito. Hindi na ito kumatok. Ate Eliana, sabi nito. Ang pagtawag ng ate ay puno ng pang-iinsulto. Mukhang kailangan mo ng tulong para magdesisyon. Tumayo si Eliana. Sandra, ang MGA bata. Huwag mong gamitin ang MGA bata, putol ni Cassandra. Huwag mo kaming gawing tanga. Alam naming sinusubukan mo lang kaming paikutin. Akala mo ba may magagawa ka, PA? May inilabas si Cassandra mula sa kanyang mamahaling leather bag. Isang puting sobre na may letterhead ng kanilang law firm. Inihagis niya ito sa lamesa sa tabi mismo ng MGA papeles ng annulment. Ano to? Tanong ni Eliana. An eviction notice. Malamig na sagot ni Cassandra. Dahil ang bahay na ito ay pag-aari na ng Del Fuego Family Trust. At dahil ikaw ay hindi na maituturing na benepisyaryo sa oras na maghiwalay kayo ng kuya, binibigyan ka namin ng 24 na oras para lisanin ang pamamahay na ito. Napatitig si Eliana sa sobre, 24 na oras. Hindi niyo magagawa to, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay naglalaman ng lahat ng sakit at gulat na kailangan niyang ipakita. Saan kami pupunta ng MGA, anak ko? Isang mapaklang ngiti ang gumuhitit sa MGA labi ni Cassandra. That's no longer our problem. You should have signed the papers when you had the chance. Maybe my brother would have been more generous. Tinalikuran na siya nito at naglakad palabas. Bago ito tuluyang umalis, huminto ito sa may pinto at lumingon. Tik-tak, Ate Eliana, ang oras mo ay paubos na.
Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang bunso, tinipon ni Eliana ang kanyang 4 na nakatatandang anak sa sala. Ang kanilang MGA mukha ay puno ng pagtataka. Umupo siya sa gitna nila, huminga ng malalim, at ngumiti. Isang nangiting pinilit, ngunit puno ng pagmamahal. Mag-anak, simula niya. May sorpresa ako sa inyo. Lilipat tayo ng bahay. Lilipat po? Bakit? Tanong ng panganay niyang si Marco, ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkalito. Kasi, nag-isip si Eliana ng tamang salita. Magkakaroon tayo ng isang malaking adventure, isang bagong bahay, isang bagong simula. Isipin na yo, isang lugar na tayo-tayo lang ang mag-aayos. Hindi ba't exciting yon? Ang bawat ngiti ay isang kasinungalingan, at ang bawat kasinungalingan ay isang panalangin na sana ay maniwala sila. Mas malaki po ba sa bahay natin ngayon? Tanong ni Bea. Napalunok si Eliana. Hindi ito tungkol sa laki, anak. Tungkol ito sa pagiging magkakasama natin. At pangako, gagawin kong pinakamasayang lugar ang bago nating tirahan. Isasama po ba natin si Papa? Tanong ng maliit na si Angela na lumabas pala mula sa kanyang kwarto. Ang tanong na yon ang halos dumurog sa natitirang lakas ni Eliana. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang bunso. Si Papa. Medyo magiging busy muna siya sa work. Pero tayo, magkakasama tayo palagi. Okay ba yon? Tumango ang MGA bata. Ang kanilang MGA isipan ay puno ng ideya ng isang bagong pakikipagsapalaran. Hindi nila nakikita ang luhang nagbabadyang pumatak mula sa MGA mata ng kanilang ina. Nang makatulog na silang lahat, nagsimulang maglakad si Eliana sa kabuuan ng bahay. Ang kanyang huling gabi sa paraisong naging impyerno. Pumunta siya sa kusina kung saan niluto niya ang libu-libong pagkain para sa kanyang pamilya. Hinaplos niya ang lamesa sa dining room kung saan sila nagdiwang ng MGA kaarawan at Pasko. Tumayo siya sa sala kung saan unang natutong maglakad ang kanyang MGA anak. Pumasok siya sa library kung saan niya isinuko ang kanyang kinabukasan sa isang pirma. At sa huli, pumasok siya sa kanilang silid. Ang kama kung saan binuo ang kanilang MGA pangarap. At ang parehong kama kung saan siya ay pinagtaksilan. Hindi ito isang pamamaalam sa isang tahanan. Ito ay isang paglilibing. Inililibing niya ngayong gabi ang dating Eliana, ang babaeng mahina, mapagtiwala at tanga. Kinabukasan, maaga PA lang ay gising na siya. Inimpake niya ang MJ damit nila sa ilang maleta. Tanging niyang MJ mahahalagang gamit lang, ang MJ larawan, ang MJ laruan ng MJ bata, ang brown envelope mula kay Jenga Carmen. Eksaktong 9:09 ng umaga, nakatayo na si Eliana sa labas ng malaking gate kasama ang kanyang 5 anak at ang kanilang MJ bagahe. Naghihintay sa taxi na tinawagan niya. Isang makintab na itim na sedan ang huminto sa tapat nila. Bumukas ang bintana sa driver's side, si Ricardo, ngunit hindi ito tumitingin sa kanila. Nakatingin ito sa unahan. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa passenger side. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida, maganda at bata. Si Belle. Tiningnan ni Belle si Eliana mula ulo hanggang paa, pati na ang MGA batang nagtatago sa likod ng kanilang ina. Isang mapagmataas ng ngiti ang gumuhit sa kanyang MGA labi. Lumapit ito ng ilang hakbang, sapat lang para marinig siya ni Eliana. It's my house now. Ang MGA salita ni Belle ay binitiwan na parang lason na palaso. Perpektong tinatarget ang puso ni Eliana. Sa harap ng kanyang MGA anak, sa harap ng tahanang minsan niyang tinawag na kanya, heto siya ngayon, pinalayas, ipinahiya ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Isang normal na tao ang marahil ay sisigaw, magwawala o umiyak. Ngunit ang Eliana na nakatayo doon ay hindi na ang dating Eliana. Ang sakit ng MG na karaang araw ay tila nagpatigas sa kanyang puso at nagpatalas sa kanyang isipan. Tiningnan niya si Belle.
Hindi nang may galit, kundi nang may awa. Pagkatapos, ang kanyang MGA mata ay lumipat kay Ricardo na nakatingin PA rin sa unahan. Hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. Ang duwag. Walang salitang lumabas sa bibig ni Eliana. Hinawakan na lang niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang MGA anak at iginiya sila papunta sa paparating na taxi. Habang isinasakay niya ang MGA bagahe, naramdaman niya ang MGA mata ni Belle na nakatitig sa kanyang likuran. Marahil ay nagtataka kung bakit wala siyang nakuhang reaksyon. Nang nasa loob na sila ng taxi, lumingon si Eliana sa huling pagkakataon. Nakita niya si Ricardo na bumaba na ng sasakyan at si Belle na nakakapit sa braso nito. Sabay silang pumasok sa gate. Ang gate na nagsara, hindi lang sa kanyang dating tahanan, kundi sa kanyang dating buhay. "Mama, saan po tayo pupunta?" Tanong ni Marco. Ang boses ay nag-aalala na. Hinaplos ni Eliana ang buhok ng anak. "Sa bago nating adventure, di ba?" Sabi niya. Pilit na pinapasigla ang boses, may isang lugar na naghihintay sa atin. Ang lugar na yon ay isang maliit na apartment sa isang simpleng subdivision sa Quezon City. 2 kwarto lang. Malayo sa laki at karangyaan ng mansyon nila sa Paraiso Village. Ito ang apartment na palihim na tinulungan ni Gang Carmen na mahanap at upahan para sa kanya. Pagpasok nila, ang kaibahan ay sumampal sa kanila. Ang sala ay maliit. Ang kusina ay sapat lang para sa isang tao. Ang amoy ay amoy ng lumang pintura. Ito po ang bago nating bahay? Tanong ni Bea. Hindi maitago ang pagkadismaya. Nakita ni Eliana ang pagbagsak ng MGA balikat ng kanyang MGA anak. Ang excitement tungkol sa adventure ay unti-unting napapalitan ng malamig na realidad. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang makita silang nasasaktan dahil sa kasalanan ng iba. Ngunit hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Hindi sa harap nila. "Yes, ito na yon," masiglang sabi ni Eliana. Pinalakpak ang kanyang MGA kamay. At ang unang-una nating gagawin ay pipili ng kwarto. Girls sa isang kwarto at si Kuya Marco dahil siya ang king of the castle. Solo niya ang isang kama sa sala. Ano game? Ang kanyang enerhiya ay nakakahawa. Unti-unting ngumiti ang MGA bata at nagsimulang tumakbo-takbo sa loob. Inaangkin ang kanilang MGA espasyo. Habang inaayos nila ang kanilang MGA gamit, naramdaman ni Eliana ang isang kakaibang pakiramdam. Oo, masikip ang lugar. Oo, malayo ito sa kanilang nakasanayan. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kapayapaan. Walang pekeng halik, walang kasinungalingan, walang anino ni Ricardo o ni Cassandra. Dito, sila lang. Dito, malaya siya. Nang gumabi, pagkatapos nilang kumain ng take-out na pagkain sa sahig dahil wala PA silang lamesa, isa-isang nakatulog ang kanyang MGA anak dahil sa pagod. Pinagmasdan niya sila, ang kanilang MJ payapang mukha, ang kanilang MJ maliliit na hininga. Sila ang kanyang yaman. Sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang manalo sa laban na ito. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng MGA kahon at bagahe. Kinuha niya ang brown envelope. Inilatag niya ang lahat ng ebidensya sa kanyang harapan. Ang MGA bank statement, ang MGA kopya ng kontrata, ang voice recording sa kanyang cellphone. Ito ang sandali na tila nawala na ang lahat sa kanya. Ang bahay, ang pera, ang asawa. Ngunit habang nakatitig siya sa MGA ebidensyang hawak niya, hindi pagkatalo ang kanyang naramdaman, kundi galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Galit para sa lalaking nangako sa kanya ng habambuhay, ngunit ipinagpalit siya sa pansamantalang kaligayahan. Galit para sa babaeng walang konsensyang sumira ng isang pamilya. Galit para sa hipag na ang inggit ay naging lason. Ang galit na yon ay hindi na mapanira. Ito ay naging panggatong. Isang panggatong na magpapaalab sa kanyang determinasyon. May kumatok sa pinto.
Si Geng Carmen may dalang MGA grocery at kumot. Kamusta kayo dito? Tanong ng matanda. Okay lang po kami. Sagot ni Eliana, isang tunay na ngiti na ngayon ang nasa kanyang labi. Nakita ni Geng Carmen ang MGA papel na nakalatag sa sahig. Handa ka na ba? Tumingin si Eliana sa matanda at ang nakita ni Geng Carmen sa MGA mata niya ay hindi na ang MGA mata ng isang umiiyak na biktima. Ang nakita niya ay ang MGA mata ng isang mandirigma. Opo, handa na po ako. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ng pandesal at keso, isang mensahero ang dumating. May dalang isang magarang imbitasyon. Gawa sa makapal at mamahaling papel, may gintong selyo. Del Fuego Properties cordially invites you to its 20th anniversary gala. Sa ilalim, may isang sulat kamay na mensahe. Sana makapunta ka para makita mo ang tunay na tagumpay. C. Isang pang-iinsulto, isang huling sampal sa mukha. Ipinadala ito ni Cassandra para lalo siyang ipahiya, para ipamukha sa kanya ang lahat ng nawala sa kanya. Hinawakan ni Eliana ang imbitasyon. Hindi niya ito pinunit, hindi niya ito itinapon. Sa halip, inilagay niya ito sa tabi ng iba PA niyang ebidensya. Ito ang magiging tiket niya, ang magiging entablado para sa kanyang huling akto. Dinial niya ang numero ng isang abogado na inirekomenda ni Geng Carmen, isang kilalang abogadong humahawak sa MGA kaso ng malalaking kumpanya. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Eliana ay kalmado at puno ng determinasyon. Attorney Reyes, Eliana Santos del Fuego po ito. Tinatanggap ko na po ang alok ninyong tulong. Huminga siya ng malalim. Handa na ang lahat. Magkita tayo sa susunod na linggo, sa gabi ng party. Ang gabi ng 20th anniversary gala ng Del Fuego Properties ay kumikinang sa Pekeng Karangyaan. Sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, ang MGA chandelier ay parang MGA bituin na ninakaw mula sa langit. Ang tunog ng MGA kopitang naguumpugan, ang halakhak ng MGA mayayaman, at ang mahinang tugtog ng isang string quartet ay lumilikha ng isang perpektong ilusyon ng tagumpay. Sa kanyang maliit na apartment, hinarap ni Eliana ang kanyang refleksyon sa nag-iisang full-length mirror na nabili niya. Suot niya ang isang simpleng pulang bestida, isang bestida na ibinigay sa kanya ni Geng Carmen. Ibinili yan para sa akin noon ni Don Alberto, sabi nito. Para daw sa isang reyna. Sa tingin ko, mas bagay sa iyo ngayon. Ang kulay pula. Kulay ng pag-ibig, oo. Ngunit kulay din ito ng tapang, ng panganib, at ng digmaan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple, ngunit elegante. Ang kanyang makeup ay minimal. Sapat lang para itago ang MGA bakas ng MGA gabing walang tulog. Ngunit hindi sapat para itago ang apoy na nag-aalab sa kanyang MGA mata. Wow, Mama! You look like a princess! Sabi ni Angela. Ang kanyang MGA mata ay bilog sa paghanga. Lumuhod si Eliana at niyakap ang kanyang 5. Salamat, Medje anak. Si Mama ay may pupuntahan lang na importante. Party po ba yan? Tanong ni Leo. Ngumiti si Eliana. Parang ganoon na nga. Si Mama ay may kukunin lang na para sa atin. Isang bagay na matagal nang dapat ay sa inyo. Hinalikan niya sila isa-isa sa noo. Si Manang Lita muna ang bahala sa inyo, okay? Magpakabait kayo. Nang dumating siya sa hotel, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Hindi dahil sa kanyang bestida o sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang aura. Ang babaeng pumasok ay hindi isang bisita. Siya ay isang misyon. Sa entablado, sa gitna ng spotlight, nakatayo si Ricardo del Fuego. Ang kanyang mamahaling suit ay perpekto. Ang kanyang ngiti ay malapad at puno ng pagmamataas. And as we look towards a new horizon, sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang Del Fuego Properties ay hindi lang nagtatayo ng MGA gusali. Nagtatayo tayo ng MGA pangarap. Isang legasiya na ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Nasa isang lamesa sa gilid si Cassandra
nakikinig ng may ngiti ng kasiyahan. Sa tabi ni Ricardo sa entablado, nakaupo sa isang espesyal na upuan, si Belle, ang kanyang inspirasyon. Ayon sa pagpapakilala ni Ricardo kanina, na tila isang tropeyo na ipinagmamalaki. Of course, pagpapatuloy ni Ricardo, none of this would be possible without the brilliant mind of my sister, our Chief Financial Officer, Cassandra Del Fuego. Nagpalakpakan ng MJ tao. Tumango si Cassandra, isang reyna sa kanyang sariling isipan. At sa sandaling iyon, sa kasagsagan ng kanilang pagbubunyi, ang mabibigat na dobling pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Isang katahimikan ang unti-unting gumapang sa buong lugar. Ang MJ usapan ay humina. Ang MJ ulo ay lumingon. At doon, nakatayo si Eliana. Ang kanyang presensya ay parang isang bato na inihagis sa isang payapang lawa. Lumilikha ng MGA alon ng pagkabigla at pagtataka. Nagsimula siyang maglakad. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay may bigat, may layunin. Ang MGA bulungan ay sumunod sa kanya na parang anino. Sino yan? Di ba yan ang asawa? Anong ginagawa niya dito? Sa entablado, ang ngiti ni Ricardo ay nag-freeze, pagkatapos ay unti-unting naglaho. Ang kanyang MGA mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtataka na mabilis na napalitan ng inis. Si Cassandra na mas mabilis mag-isip ay agad na nakaramdam ng panganib. Ang kanyang MGA mata ay nanliit. Tumingin siya mula kay Eliana papunta sa kanyang kapatid. Ang kanyang isipan ay nagkukumahog. Si Belle naman, ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng inggit at pagkasuklam. Humigpit ang kapit niya sa braso ni Ricardo na para bang isang batang inaagawan ng laruan. Hindi pinansin ni Eliana ang sinuman sa kanila. Ang kanyang MGA mata ay nakatuon lamang sa entablado. Sa bawat hakbang, ang kanyang kaba ay napapalitan ng isang matatag na determinasyon. Nang malapit na siya sa entablado, sinubukan ni Ricardo na bawiin ang kontrol. Itinaas niya ang kanyang kamay at pasimpleng sumenya sa MJ security guard sa gilid. Ladies and gentlemen, a minor. Ngunit huli na ang lahat. Nagsimulang umakyat si Eliana sa hagdanan, papunta sa entablado. Isang security guard ang humarang sa kanya. Ma'am, bawal po kayo dito. Bago PA man makasagot si Eliana, isang lalaking nakasuit ang lumapit mula sa likuran niya. She's with me. Sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay may awtoridad. Natigilan ang guard. Nagpatuloy si Eliana sa paglakad, diretso papunta sa podium kung saan nakatayo si Ricardo, na ngayon ay namumutla na. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa stand. Ang kanyang kilos ay kalmado, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang buong ballroom ay tahimik na ngayon, naghihintay. Ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Itinaas ni Eliana ang mikropono sa kanyang bibig. Tiningnan niya si Ricardo, pagkatapos ay si Cassandra, at sa huli ay ang daan-daang pares ng MGA matang nakatutok sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng panginginig. Umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng silid. My name is Eliana Santos del Fuego. Huminga siya ng malalim. Mayroon lang akong ilang bagay na gustong linawin tungkol sa tagumpay ng Del Fuego Properties. Underscore, 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 underscore. Ang katahimikan sa ballroom ay napakabigat na halos marinig mo ang pagtibok ng bawat puso. Nakatitig si Ricardo kay Eliana. Ang kanyang mukha ay pinaghalong gulat at galit. Eliana, what do you think you're doing? Get off the stage! Pabulong niyang sabi, sapat lang para marinig nila. Ngunit hindi siya pinansin ni Eliana. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang pansin sa audience. Ang aking asawa, si Ricardo Del Fuego. Simula niya, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Ay nagsalita tungkol sa pagtatayo ng MGA Pangarap.
Isang magandang sentimiento, ngunit ang tanong, kaninong pangarap ang kanyang itinatayo? Security! Sigaw ni Ricardo, ngunit si Attorney Reyes ay nakatayo na sa paanan ng entablado. Isang senyales na hindi dapat makialam ang sinuman. Nagpatuloy si Eliana. Dahil habang itinatayo niya ang kanyang pangarap, sinisira naman niya ang pangarap ng kanyang sariling pamilya. Tumingin siya kay Belle na ngayon ay hindi na mapakali sa kanyang upuan. Ang pangarap na magkaroon ng bagong buhay kasama ang isang bago at mas batang inspirasyon. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa MJ manonood. Ang MGA bulungan ay nagsimula ng maging malakas na usapan. "That's a lie!" Sigaw ni Belle. Tumatayo. "Is it?" Tanong ni Eliana at sumenya siya sa isang technician sa likod. Isang taong kasabwat ni Gong Carmen. Biglang umalingaw-ngaw sa malalakas na speaker ng ballroom ang isang pamilyar na boses. Ang boses ni Ricardo. "Konting tiis na lang, Belle. Kapag napalayas ko na sila, sa atin na ang lahat." Ang recorded na boses ay malinaw na parang kristal. Ang bawat salita ay parang isang dagok na tumama sa bawat isa sa silid. Namutla si Ricardo na parang isang multo. Napaupo si Belle na parang nawalan ng lakas. At si Cassandra, sa kanyang lamesa, ay mabilis na tumayo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng purong galit. "Patayin yan! Turn that off!" Sigaw ni Cassandra. Ngunit huli na. Ang sikreto ay lumabas na. Ang narinig ninyo ay isang maliit na bahagi lamang ng kanilang pangarap. Pagpapatuloy ni Eliana habang ang recording ay huminto. Isang pangarap na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at pagtataksil. Muling sumenya si Eliana. At ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng Del Fuego Properties ay biglang nagbago. Ang lumabas ay MGA kopya ng bank statement. Ang MGA dokumentong ibinigay ni Ginyanong Carmen. Ang bawat transaksyon ay naka-highlight ng pula. Malalaking halaga na inilipat mula sa account ng kumpanya papunta sa MGA personal na account. Ang pangalan ni Cassandra Del Fuego at Isabela Gomez ay malinaw na nakasulat. Hindi lang pamilya ang kanilang sinisira. Sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay tumataas na, puno ng damdamin. Kundi pati na rin ang kumpanyang ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang ama. Ang pera ng MGA investor, ang tiwala ninyong lahat. Ang ballroom ay nasa ganap ng kaguluhan. Ang MGA business partner at investor ay nagsitayuan. Ang kanilang MGA muka ay puno ng galit at pagtataka. Ang MGA reporter na naroon para i-cover ang party ay nagsimula nang kumuha ng litrato at video. "Stop her! This is slander!" Sigaw ni Cassandra, sinusubukang umakyat sa entablado, ngunit hinarang na siya ng 2 security guard na sumusunod na ngayon sa utos ni Attorney Reyes. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumakad papasok sa ballroom, kasama ang ilang unipormadong pulis. Si Ginyanong Carmen Diaz. Tumayo siya sa tabi ni Attorney Reyes. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit matatag. "Ricardo Del Fuego, Cassandra Del Fuego," sabi ni Attorney Reyes. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Sa ngalan ng MGA lehitimong shareholder ng Del Fuego Properties na kinakatawan ni Ginyanong Carmen Diaz at sa ngalan ni Ginyanong Eliana Santos Del Fuego, kayo ay formal na inaakusahan ng qualified theft at falsification of corporate documents." Ang MJ Police ay nagsimula ng umakyat sa entablado. Ang mundo ni Ricardo ay gumuho sa isang iglap. Tumingin siya sa paligid. Sa MGA galit na mukha ng kanyang MGA kasosyo. Sa MGA kumikislap na kamera ng media. Sa kanyang kapatid na nagwawala. Sa kanyang kabit na umiiyak. At sa wakas, sa kanyang asawa. Ang babaeng minamaliit niya. Ang babaeng tinawag niyang mahina. Ang babaeng akala niya ay hawak niya sa palad. Nakatayo ito ngayon sa kanyang harapan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom.
Nilapitan siya ng MGA Police. Sa huling desperadong pagkilos, hinawakan ni Ricardo ang braso ni Eliana. Eliana, please, patawarin mo ako. Pakiusap niya. Ang boses ay basag, puno ng takot. Let's talk. Pwede nating ayusin to para sa MGA bata. Tinitigan siya ni Eliana at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang sakit. Wala nang galit. Tanging awa na lang. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Ricardo sa kanyang braso. Tapos na ang laro, Ricardo. Bumitiw siya at nagsimulang bumaba sa entablado. Iniwan ang magkapatid na Del Fuego sa gitna ng kanilang gumuhon na kaharian. Habang naglalakad siya palayo, sa gitna ng kaguluhan at MGA sigawan, isang tunog ang narinig niya. Ang tunog ng posas na isinasara. Hindi lumingon si Eliana. Nagpatuloy lang siya sa paglakad palabas ng ballroom, palayo sa gabi, palayo sa kanyang madilim na nakaraan, at pasulong sa liwanag ng isang bagong simula. Ang huling halakhak ay sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng Del Fuego Properties ay naging laman ng MGA balita sa loob ng ilang linggo. Pagkatapos ay unti-unti na ring humupa, na parang isang bagyo na nag-iwan ng pinsala, ngunit pinalitan din ng katahimikan. Sina Ricardo at Cassandra ay nahaharap sa maraming kaso. Ang kanilang MGA ari-arian ay na-freeze. Ang Del Fuego Properties ay sumailalim sa isang bagong management sa pangunguna ng board na pinagkakatiwalaan ni Gong Carmen. Si Belle ay nawala na parang bula. Marahil ay naghahanap na ng susunod niyang bibiktimahin. Para kay Eliana, ang MGA balitang iyon ay malayong ingay na lang. Ang kanyang mundo ay hindi na umiikot sa kanila. Sa isang maliit na pwesto sa isang tahimik na kalye sa Quezon City, ang amoy ng bagong lutong adobo at sinangag ay humahalimuyak sa hangin. Sa labas, isang simpleng signboard ang nakasabit, Lutong Ina. Sa loob, si Eliana, suot ang isang puting apron, ay abala sa pag-aasikaso ng MGA customer. Ang kanyang MGA kilos ay mabilis at puno ng sigla. Ang kanyang nangiti ay hindi napilit. Ito ay totoo at nakakahawa. Ma'am Eliana, isa PA pong order ng Bicol Express. Sigaw ng isang customer. Coming right up, sir. Masayang sagot niya. Mula sa pagiging asawa ng isang CEO, si Eliana ngayon ay isang may-ari ng isang maliit na karinderya. Ginamit niya ang isang bahagi ng perang nakuha niya mula sa settlement at ang natitira ay maingat niyang itinabi para sa pag-aaral ng kanyang MGA anak. Hindi ito isang malaking halaga, ngunit sapat na. Ang kanyang negosyo ay nagsimula lang sa pagluluto para sa MGA kapitbahay. Ang kanyang MGA putahe na laging puno ng pagmamahal ng isang ina ay mabilis na naging sikat sa kanilang lugar. Hindi nagtagal, sa tulong ng kaunting ipon at ng payo ni Gong Carmen, na itayo niya ang maliit na kainan. Pagkatapos ng lunch rush, umupo si Eliana sa isang bakanteng lamesa, humigop ng isang basong tubig at pinanood ang kanyang MGA anak. Si Marco, ang kanyang panganay, ang taga-cashier, maaasahan at seryoso sa kanyang tungkulin. Si Bea naman, na mahilig sa sining, ang nagdisenyo ng kanilang menu board na puno ng MGA cute na drawing. Ang kambal na sina Leo at Liza ang tagapunas ng MGA lamesa, nag-uunahan PA kung minsan. At si Angela, ang bunso, ang taga-abot ng tissue at ngiti sa MGA customer. Sila ay isang team, isang pamilya, na mas buo at mas matatag kaysa dati. May isang TV sa sulok ng karinderya. Kasalukuyang ipinapalabas ang balita sa hapon. Biglang lumabas ang isang report tungkol sa huling hearing ng kaso ng Mia Del Fuego. Nakita ni Eliana ang itsura ni Ricardo, mas payat, mas matanda. Ang dating yabang ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya ito inilipat. Tinitigan lang niya ito. Wala nang sakit. Wala nang galit. Tanging isang mahinang pagtanggap na lang na minsan, ang taong iyon
ay naging parte ng kanyang buhay. "Ma!" tawag ni Marco. Napansin ang tinitingnan niya. "Okay ka lang?" Ngumiti si Eliana sa anak. "Oo, anak. Okay na okay si Mama." At totoo iyon. Sa wakas, nahanap na niya ang kapayapaan. Hindi niya kailanman inakala na ang pinakamasakit na pagtataksil sa kanyang buhay ang siya palang magiging daan patungo sa kanyang tunay na kalayaan at kaligayahan. Nalaman niyang ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa pangalan ng kanyang asawa, sa laki ng kanilang bahay, o sa kinang ng kanyang MGA alahas. Ang kanyang tunay na halaga ay nasa kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkadapa, sa kanyang lakas na ipaglaban ang kanyang MGA anak at sa kanyang talento na lumikha ng isang bagay na sariling kanya. Dumating si Geng Carmen, may dalang isang supot ng pandesal. "Kamusta ang benta?" tanong nito. "Mabuti naman po, Tita Carmen," sagot ni Eliana, na tita na ang tawag dito. "Salamat po sa pagdaan." "Wala yon," sabi ng matanda. Umupo sa tabi niya. Tiningnan nito ang masayang paligid. Ang tawanan ng MGA bata. Ang MJ kontentong customer. "Alam mo, Eliana, sigurado akong nakangiti ngayon si Don Alberto mula sa langit. Ito ang tunay na legasya ng MGA del Fuego. Hindi ang MGA gusali, kundi ang katatagan." Nang magsara na sila ng gabing iyon, at habang sabay-sabay silang naglilinis, tumugtog sa radyo ang isang pamilyar na kanta. Nagsimulang sumayaw si Angela, na ginaya naman ng kambal. Hindi nagtagal. Pati si Marco at Bea ay natawa na rin at sumali. Nakatayo si Eliana sa gilid, pinapanood ang kanyang MGA anak. Pinapanood ang kanyang 5 kayamanan na masayang-masaya sa kanilang simple, ngunit totoong buhay. Lumapit sa kanya si Marco. "Masayaw ka rin." Umiling si Eliana. Natatawa. "Kayo na lang. Pagod na si Mama." Ngunit hinila siya ng kanyang MGA anak papunta sa gitna. At doon, sa gitna ng kanilang maliit na karinderya, sa ilalim ng isang simpleng bumbilya, sumayaw si Eliana kasama ang kanyang MGA anak. Ang kanyang tawa ay malaya at malakas, umaling-awngaw sa 4 na sulok ng kanyang bagong simula. Hindi na siya si Eliana del Fuego, ang asawa. Siya na si Eliana Santos, isang ina, isang negosyante, isang babaeng buo. At sa wakas, masaya na siya. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Eliana Santos, isang ina, isang mandirigma, isang babaeng muling natagpuan ng kanyang sarili. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na sumama at sumubaybay sa paglalakbay ni Eliana. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang emosyonal na karanasan din para sa akin. Bawat kabanata ay isang paanyaya na damhin ang kanyang pighati, ang kanyang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang lakas na bumangon mula sa abo ng nakaraan. Sana ang kwento ni Eliana ay nagsilbing paalala sa ating lahat na kung minsan ang pinakamasakit na pagtataksil ang siyang nagiging susi sa pagtuklas ng ating tunay na kapangyarihan. Ito ay isang salaysay ng paghahanap sa sariling halaga na hindi kailanman mabibili o mananakaw ng sinuman, at isang testamento sa walang hanggang pag-asa na laging may bagong umaga na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang aral na tumatak sa inyong puso mula sa kwento ni Eliana? Aling eksena ang hindi ninyo malilimutan? Ibahagi ninyo ang inyong MGA sa loobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong MGA kwento at pananaw ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Muli, mula sa akin at sa buong team, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento na susubok sa ating MGA puso at magpapatunay na sa bawat pag-ibig, may kaakibat na kilig sa bawat sandali.
laging nagmamahal, kilig bawat sandali.